Minsanan lamang ang pagkakataon na ibinibigay ko sa inyo. Ang ilan ay nagbabaliwala. Sumunod kayo kung kayo ay susunod. Maging mainit kayo kung kayo ay mainit. Ay, isusuka ko. Mawawala. Nasa sa inyong katagumpayan. Kung kaya't huwag kayong papayag na ito'y maagaw ng kalaban. Kung ako'y nasa sa inyo at laging taglay ang aking pag-ibig, ito'y inyong mapapagwagian. Laging sumayin ang aking pag-ibig. Hindi mo yata inom. Meron na ba yun? Hello, Mike. Wala tayong microphone, walang volume. No ba? Wala, lobat na yata. Lobat ba? Hello, Mike. Wala. Hello. Ano kailangan natin? Battery? Taga, hanap akong baterya. Hello, Mike. Wala dito eh. Hello, Mike. Hello, Mike. Hindi na. Sorry for the inconvenience, mga kapatid. So, we are a Covenant Gospel Church. Bakit tayo naging Covenant Gospel Church? Kasi nang itatag itong iglesia ito, founded through the apostles and the prophets. At hindi pwedeng magtatagan Diyos ng kanyang iglesia nang wala mo na isang pipiliin na magiging sugo niya, apostol niya, at gagawa siya ng tipan. At ang tipan ni Brother Manny, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness and everything else shall be added unto thee. Ang iglesia ito ay pinagpala sapagkat may tipan eh. Ang magiging problema na natin, yung paghanap sa kaharian at ang lahat ng katwiran. Ibig sabihin, ang pagpapala nandiyan na lagi. Yung obedience natin ang hinahanap ng Diyos, na itayo natin sa ating buhay, sa ating pananampalataya, ang laging pagsunod sa Diyos. Kaya sabi ng Ephesians kung paano ang lagi yung pagsunod. So magsanay tayo sa kabanalan, laging sumusunod. Kasi may tipan tayo eh. Mayroong covenant, kaya Covenant Gospel Church ang tawag sa atin. At ito ang sinasabi niya sa Deuteronomy 6:2. Na ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos, na iyong ingatan ang lahat niyang mga palatuntunan at ang kanyang mga utos na aking inuutos sa iyo at sa iyong anak, at sa anak ng iyong mga anak, sa lahat ng araw ng iyong buhay, upang ang iyong araw ay lumawig, para humaba daw ang buhay natin, at kasama ang ating mga anak at kaanak-anakan, ang ating mga apo, may tatawag pa sa iyo, lolo. So yun ang kailangan natin gawin eh. Walang problema sa Diyos kung susunod tayo. Ang problema tayo. Ibig sabihin ng hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos. Natagpuan na natin sa puso. Sa puso na doon ang kaharian ng Diyos. Nasa puso na natin o sa buhay natin ng Diyos. Ngayon, yung Diyos na nasa buhay natin, kailangan magkaroon ng katotohanan na lahat ng inuutos niya, susundin natin. Kapag ganito ang ating puso, lahat ng gusto niya, susundin natin, we become perfect to God. Perfect ka na. Nakita lang ng Diyos sa puso mo na lahat na utos niya, susundin mo. Ginawa ka ng perfect. At yun ang ginawa ng Diyos sa atin. Ginawa na tayo mga anak ng Diyos. Binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. At para mapatunayan natin na tayo nga mga anak ng Diyos, gumawa siya ng pagsubok. At ang pagsubok niya sa mga tukso ng kalaban. Pinahihintulutan niyang tuksoin tayo. Ito ang pagsubok niya at mapalad ang makapagtitiis ng tukso sa mga pagsubok natin at tatanggapin niya ang lahat ng mga plano ng Diyos, ang lahat ng gusto ng Diyos sa atin. Sabi sa James 1:12.
Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na pinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Ang tunay na pagpapala, yung buhay na walang hanggan. Ngayon, yung buhay na walang hanggan, makakamit mo yun, pagdating pa ng Panginoong Hesus, dadalhin tayo sa langit. Ngayon, dito sa lupa, pag hinanap mo naman ang kaharian ng Diyos at nasa iyo na, ang gagawin mo naman yun, lahat ng katuwiran, lahat ng palatuntunan, lahat ng utos ng Diyos, gaganapin mo. Idadagdag sa iyo lahat ng bagay. Lahat ng bagay na mabuti, idadagdag ng Diyos. Lahat ng bagay kasi pangako eh. Pag ang Diyos na nangako, siguradong gagawin niya. Kaya checkin mo buhay mo ngayon. Nadadagdagan ba? Ang buhay mo ba ay nagiging pinagpala ang iyong espiritu, kaluluwa at katawan? Ikaw ba'y nakakaalam ng katotohanan? Ikaw ba'y nakaka-discern ng tama't mali sa mga aral? Nakikita mo ba kung sino ang false teachers? Nalalaman mo ba kung ano ang mga false doctrines? Ang katawan mo ba'y malakas ang immune system? Nalalabanan ba nito lahat ng mga pestilence na idadating dito? Ang katawan mo ba'y malakas? Natutustusan ba ng Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo araw-araw? May saysay na ba ang buhay mo? Makabuluhan ka na ba? So pinagpala ka na. So i-maintain natin yun. Pag minmaintain mo yung pagsunod, maintain din ng Diyos ang lahat ng pagpapala. Hindi tayo pababayaan ng Diyos kailanman. Lagi tayong pagpapalain ng Diyos sa lahat ng bagay. Ephesians 1:3. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Ito ang pinaka-importanteng pagpapala ayon sa Espiritu. Kaloob ng Espiritu Santo. At sa mga hindi tunay na sumasampalataya, wala silang kaloob ng Espiritu Santo. Bakit? Wala silang Espiritu Santo. Kasi sa tunay na sumasampalataya, binibigay ang Espiritu Santo. Hello, Mike. At gagawin ng Diyos ang lahat. Ang lakas masyado. Gagawin ng Diyos ang lahat ng pagpapala sa atin. Sabi sa Proverbs 10:22. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idadagdag ang kapanlawan. Ibig sabihin, pag pinagpala tayo ng Diyos, kayamanan sa spiritual, sa physical, at sa material, walang kapanglawan yun. Maligaya tayo, nabubuhay at payapa dito sa lupa, smooth sailing. Kasi ang Diyos ang nangangasiwa eh. Siya ang bumuproteksyon sa atin sa lahat ng bagay. Pinagpala niya ang ating espiritu, kaluluwa at lahat ng pangangailangan sa buhay. Ibinadagdag niya sa atin. Huwag ka lang magmamaliw. Huwag kang aalis doon sa pakpak ng inahin. Manatili ka kay Kristo at sa Iglesia. Ang sino mang nananatili sa akin, hindi niya ang anumang bagay. Pagkakaloob ko sa Kanya, sabi ng Panginoon, mananatili ka sa Panginoong Jesus, mananatili ka sa Iglesia pinaglagyan sa iyo. Yan ang una mong pag-ibig eh. Huwag kang bibitaw sa una mong pag-ibig. Huwag kang tatalikod sa una mong pag-ibig. Titiisin mo lahat hanggang sa matapos mo itong lakaran na ito. Kasi meron tayong may daan na pinapadaan sa atin ng Diyos eh. Press on to perfection, sabi eh. Ang hintingnan natin, yung gantimpala, katulad ni Moses. Hindi niya inintindi yung kayamanan sa Egypt, yung pagiging presidente niya, pagiging pharaoh, pagiging hari, hindi yun eh. Kayamanan panlupa lang, yung kukupas yun eh, mawawala yun eh. Ang tinanong niya yung forever na pagpapala, yung eternal. Nakakasama siya ng Diyos doon sa sangkalangitan, forever and ever. Yun lagi ang target natin eh, forever and ever. Sabi sa 2 Corinthians 4:16-18. Kaya nga hindi kami nangingimagod. Bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nagbabago sa araw-araw.
Yung pagkataong labas, yan yung ating katawan. So, nanghihina yan. Kaya pag dumating kayo ng age ng 40, magbago na kayo ng lifestyle sa pagkain. Kasi yung 40, yan ang pinaka-delikadong period ng pagkatao natin, yung age ng 40. Tapos na yung layaw mo, from nabuhay ka ng bata, dumating ka ng 40, lahat ng layaw mo, ginawa mo, kinain mo lahat. Lahat ginawa mo sa buhay mo, lahat ng gusto mo. Yung second 40 mo naman, medyo ayusin mo na kasi may calling ka na eh. Nandun yung calling ng Diyos eh. Ayusin mo na. Ingat ka na sa pagkain. Kita niyo yung iba, ba't nakakata, dapat naisip? Hindi sila nagbago ng lifestyle. Yung kinain nila ng bata hanggang sa pagtanda, yun pa rin. Kasi kailangan magbago ka na ng kakainin mo. Kasi sabi ng Diyos yun eh. Kung kayong kakain ng pagkaalam ng bunga ng tama't mali, pag kumain kayo niya, sigurado mamamatay kayo. So yung pagkain ng papatay sa atin eh. Ang kakainin natin, puno ng buhay, si Kristo. Pag kinakain natin na salita ng Diyos, mabubuhay tayo pagkailanman. At may protection ng katawan natin doon at kaluluwa. So nasa yung decision making eh. Kailangan change your lifestyle pagdating mo ng 40. Ako nung bata, talagang grabe ako sa matamis eh. Nana ako sa nanay ko. Puro matatamis ang gusto ko. O di, pagdating ng age ko, may diabetes na pala ako, hindi ko rin alam ko. Yan diabetes, silent killer yan. Ang dami-daming komplikasyon yan. Mata, puso, liver, kidney, lahat. Lahat ng internal organs na kaya madalas kong prayer, yung internal organs nagpangyo ng tama. Kasi pag hindi mo na-control ang blood pressure mo at yung diabetes mo, titirahin lahat yan. At ang maintenance yan, alam nyo, pagsunod din sa Diyos. Ngayon, kung may katawan tayo, kailangan mo ng gamot, mag-maintain ka ng gamot. Pero ang healer natin ang Diyos eh. Ang i-maintain mo yung pagsunod sa Diyos. Kasi the Word of God is health to the flesh, pinaka-importante yun. Ngayon, alagaan mo yung sarili mo, wala naman mag-aalaga niyan eh. Sino ba mag-aalaga? Ang Diyos lang at ikaw. Careless ka, may diabetes ka, natira ka pa ng tira naman, wala kang exercise, katulad ko, kulang na kulang ako sa exercise. Bakal tumba ako, gusto kong tumakbo, hindi ako makatakbo, lakad lang. Wala naman ako malakaran, yung iba, yung table ko lang ang iniikot ko doon, nahihilo ko araw-araw doon. So dapat, kanya, right kind of foods, balanced diet, exercise. Tapos, change ng lifestyle. Pinaka-importante, at para humaba pa buhay natin. Kasi nasa iyo paghaba ng buhay eh. Sabi na Diyos, ingatan mo yung katawan na yan eh. Yan ay templo ng banal na espiritu. Sino mag-iingat niya? Ikaw at ang Diyos. So para mag-iingat ka yan, sundin mo yung sinasabi ng Diyos. Iingatan ka ng Diyos. Yung hindi mo kaya, yun ang gagawin ng Diyos, yung hindi mo kaya. Pero gawin mo muna lahat. Lahat ng hinihingi, bigay mo muna. Ngayon, yung hindi mo na magawa, ang Diyos na bahala. Do your best and God will do the rest. Alam ng Diyos yun eh. Alam ng Diyos sa atin kung sino yung tunay na talagang sumusunod sa Kanya. Alam ng Diyos kung sino yung nag-iingat ng Kanyang espiritu, kaluluwa at katawan. Alam ng Diyos yun. Hindi malilingid sa Diyos yun. Ikaw ang siguraduhin mo sa sarili mo. Ikaw ba'y tunay na Kristiyano? Tunay ba ang commitment mo? Lahat ba ng dekreto ng apostol sinusunod mo? Yung lahat ba ng Word of God na palang tutunan ng Diyos, sinusunod mo? Kasi pag sinusunod mo, masagana ang pagpapala ay ibigay sa iyo. Exodus 23:25. At iyong paglingkuran ng Panginoon mong Diyos at Kanyang babasbasan ang iyong tinapay at ang iyong tubig at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. So ang Diyos ang nagpapahintulot ng sakit eh. Pwede kang hindi magkasakit pag ayaw ng Diyos. Pero sundin mo muna lahat ng palatuntunan niya. Hanapin mo muna ang kaharian niya at ang lahat ng katuwiran, pagpapalain niya ang tinapay mo at ang inumin mo. Ibig sabihin, pagpapala ka sa lahat ng bagay. Sa lahat ng ikinabubuhay natin, pagpapalain ka ng Diyos. Sabi sa Exodus 15:26. At sinabi, kung yung didingin ng buong sikap, ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ng matuwid sa kanyang mata,
at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa Ehiptyo, sapagkat ako ang Panginoon na magpapagaling sa iyo. So walang sakit. Ang sakit, ang kayamanan ay health is wealth nga madalas sabihin Kasi tinan mo, ang dami-dami mong pera, may sakit ka. What's the use of money? Na hindi mo nga magagastos, hindi mo nga makakain ng gusto mong kainin Pag may sakit ka na wala ka na rin gana kumain. Ang dami-dami mong kotse, paano ka pa makakapag-drive ng kotse o idadrive ka? Hindi ka na makagalaw, hindi ka na makakilos. So useless lahat yan Kaya yung mga bago na mamatay na mayayaman, nare-realize nila yun Useless pala lahat ng kayamanan ko. So dapat pala, nagsisisi na kaso huli na ang lahat. Dapat nung malakas ka pa, nung kaya mo pang sumampalataya tsaka ka nagsisisi pag mamamatay na. Sana kung pagbigyan ng Diyos yung pagsisisi mo. Sana iligtas ka ng Diyos doon. Sana. Kasi ang pagsisisi hindi sa huli. Ang pagsisisi sa una. Sa unbeliever, ang pagsisisi sa huli. Nagsisisi na sila, hindi sila sumampalataya. Sa Kristiyano, ang pagsisisi sa una. Kasi ang ibig sabihin ng pagsisisi, pagbabago ng isip. So magbabago ka na ng isip sa umpisa pa lang, bago na ng isip. Gaganapin mo na ang gusto ng Diyos. Hahanapin mo ang kaharian ng Diyos at lahat ng katwiran. Tapos lahat ng gusto ni Jesus, yun na gagawin mo. So yun ang sinasabi ng Diyos na pagsisisi sa una. At ang pagsisisi, patuloy, pagbabago ng isip hanggang sa maabot natin. Yung tinatahak na landasin papunta sa langit. Ephesians 4:30. Ephesians 4:30. Hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan na kapuspusan ni Kristo. Kasi may sukat yung kapuspusan ng katawan ni Kristo. Si Kristo kasi, ang kapuspusan ng Diyos nasa Kanya Kasi Diyos siya na naging tao Tayo, pinupuspus pala unti-unti. Sabi sa Titus 3:5. Ang paraan ng Diyos kay Jesus kasi iba kahit nga yung kapanganakan niya, sa virgin siya nilabas Ibig sabihin, ang Diyos talaga lumikha ng katawan niya Tayo hindi Natural yung panganganak natin, natural din ang way of life natin. So ang paraan ng Diyos para sa natural way natin, maging supernatural. At ang supernatural na paraan, Titus 3:5, na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa natin sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago ng Espiritu Santo. So unti-unting pagbabago. Sa paghuhugas sa kapanganakan, ibig sabihin, being born again. Dadaan tayo sa proseso ng regeneration. Unti-unti ang paraan ng Diyos hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya, magkaisa sa kapuspusan ni Kristo. Hanggang sa abutin natin lahat. So yun ang hinihintay na ng Lord sa atin Napunta tayo doon sa number 9. Para pagdating noon 10 na tayong lahat. Hanggang 9 lang tayo Ang 10 ng Diyos Si Jesus Christ ang number 10 Nagsimula tayo ng number 1. Na-born again tayo, naging sanggol tayo, napunta tayo sa grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 9, grade 9 na tayo. Yung perfection of 10, the perfect 10, si Jesus Christ yung pagdating niya. So handa na ba tayo? Lahat ba nakautosan ni Kristo? Naabot na natin? Number 9 na ba tayo? Minimaintain ba natin lahat ng kalooban ng Diyos araw-araw? At kung nagkulang ka at nagkamali, hindi agad ng tawad. Balikan na naman doon sa number 9. Go to the number 9, always go to the number 9. Huwag kang punta sa number 1. Yung ibang Kristiyano, puro number 1, acceptance of Christ. Na-accept na si Kristo, pupunta pa sa isang meeting, a-acceptin na naman. Puro number 1 Hindi makapunta sa number 2. May anyo na kabangalan, ngunit hindi nakaabot sa katotohanan. Masipag sa pag-aaral, hindi nakaalam ng katotohanan. Puro number 1 lang sila, number 2.
Tayo hindi. May Espiritu Santo binigay sa atin at nagkaroon tayo ng renewing of the Holy Spirit. Ibinigay sa atin ang pahid ng Espiritu Santo to discern what is good and what is evil. Lalo ngayon, ingat talaga kayo sa internet. Grabe ang false doctrines, false teachings ng internet. YouTube, Google, lahat. Everywhere in the internet. Sa TikTok lalo, ang daming abomination dyan. Dini-activate ko na nga account ko dun eh. Kasi pag nanonood ako, hindi fornication, false teachings eh. Naiinis na ako, inactivate ko nga. Deactivate nga, ayoko na manood ng TikTok. Facebook na lang ako. Doon na lang. Grabe, pagbukas mo, fornication, grabe. Magkakaroon ka ng ng fornication sa mata, tsaka sa lust of the flesh, ang lakas nun. Bubuhayin yung lust of the flesh o lust of the eyes. Tapos mababasa mo pa mga kontra sa Bible. Maririnig mo iba-iba. Iba-ibang lahat kontra sa Bible kung ano-ano sinasabi. Tapos ngayon makikita mo, iba na talaga. Iba na ang huling mga araw, mga kapatid. Darating na ang Panginoon. Ngayon, pagdating ng Panginoon, ihanda natin sarili na anytime. Anytime rapture na yan. So dapat, lagi mo hinahanap ang kaharian ng Diyos bawat segundo. Kasi with the twinkling of an eye, i-compute mo nga ang twinkling of an eye, isang kisap mata, makukompute mo ba yun? Dito mo sa isang kisap mata, nagawa na ng Diyos lahat ng gagawin niya sa atin. Yung patay na buhay, yung buhay kinuha, nilagay ito sa sa heaven, sa clouds. With the twinkling of an eye lang yun. Napakabilis nun. Yun na ngayon ang gagawin sa atin ng Diyos with the twinkling of an eye. Pag ready na ang charts, pag kumpleto na ang kapuno ang bilang ng hentil. Kaya wala tayong tigil ng prayer every Thursday na yung pinagpipray ng Panginoong Jesus ng mga anak niya sa buong sanlibutan, tawagin na ng Diyos, mailagay na sa kompletong bilang ng hentil na binubuo. Para rapture na. Tapos na yung pagsisikap natin, pagtitiis. Uuwi na tayo sa bahay natin. Sa tunay na bahay natin. Yun ang tunay na bahay natin dito sa lupa. Kasi ang tunay na citizenship natin sa langit, hindi dito sa lupa. Ano lang to testing ground. Ito yung lugar ng battlefield Kung sino yung mananalo, pupunta doon sa langit. At ang mananalo, si Kristo ang nasa iyo. He is the great conqueror. And we are more than conquerors, sabi ng Bible. At ang pagtatagumpay natin ay kay Kristo. 1 Corinthians 15:57. Dadapwat salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ka nagtagumpay, kaya ka nanalo, hindi dahil sa iyo. Dahil sa Panginoong Jesus. Ngayon, para masigurado mo yan, yung 58, sundin mo rin. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag. Huwag kayong makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman nyo na hindi na walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. May kabuluhan. Bakit? Nakasulat sa aklat ng buhay. Nasa Book of Remembrance Lahat ng ginawa natin kalooban ng Diyos, nakasulat sa aklat ng Book of Remembrance. May kasunod yung Acts. Tignan ko nga kung anong chapter ang huli ng Acts. Ang huling chapter ng Acts, Acts 28:31, ito, na ipinangangaral ang kaharian ng Diyos at tinuturo ang mga bagay na nauukol sa Panginoong Jesucristo ng buong katapangan, walang sino man nagbabawal sa Kanya. Ito si Pablo. Ngayon, Acts 29:1. Merong Acts 29:1. Kasi gawa ng Spirit yung Book of Life Yung Acts 29:1, ano kaya yun? At tinawag ng Diyos si Brother Manny, bilang siya ang pinuno noon ng mga namamanata kay Virgin Mary. At tinawag siya at nagpakita sa kanya ang Panginoong Jesus at sinabi sa kanya, seek ye first the kingdom of God and everything else shall be added unto you. Susunod doon at nandoon natagpuan ng Diyos na nampalataya si Larry. At si Larry ay ganito ganyan, at si Manuel ganito ganyan. Nakasulat lahat yun. Meron tayong history sa langit. May kasunod ang Acts, hindi tumitigil itong Acts of the Holy Spirit. Kaya ikaw, tingnan mo, ang gawa mo ba, gawa sa Panginoon? Ang pananampalataya mo ba kay Kristo, patay ka na ba talaga? Galatians 2:20 ka na ba? Ito yung favorite verse ko. Kasi ito ang susi ng lahat Yung Galatians 2:20.
Pag nagawa mo itong Galatians 2:20, bingo. Bingo ka na, panalo na. Apo, bingo. Ginawa ko na. Ako'y napako sa krus. Nakasama ni Kristo. Ano yung ako? Yung dati mong pagkatao. Yung luma mong pagkatao. Yung dating si Larry. Napako na ba sa krus yung kasama ni Kristo? At hindi na ako ang nabubuhay. So hindi na si Larry ang nabubuhay sa katawang ito. Kundi si Kristo ang nabubuhay. Paano nabubuhay si Kristo sa katawang ito? Ginagamit ng Espiritu Santo si Kristo ang salita ng Diyos. Ginagamit tayo ang kaluluwa natin na sumunod. Itong katawan maging instrumento. Sundin ang Word of God. Yun ang ibig sabihin nun. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon. So bukas, ngayon na naman yun. Kaya sa tindahan may nakalagay, bawal ang utang ngayon. Ay bukas, bawal, ngayon na naman yun eh. Ay walang mangungutang eh. Bawal ang ang utang ngayon eh. Ay punta ka na naman doon bukas, bawal ang utang ngayon. Oh, hindi ka makakautang ngayon. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman. O, ano ba yung laman? Yung katawan mo. Ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ano yung pananampalataya? Ang pananampalataya na ito sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. So ang buhay na ikabubuhay mo ngayon, habang nabubuhay ka pa, pagsunod na lang sa Word of God. Pagsunod na lang sa utos ng Diyos. So you are dead to self. Hindi na yung gusto mo. Hindi na yung plano mo. Yung plano na ng Diyos. Kasi matindi plano ng Diyos sa atin. Sabi sa Jeremiah 29:11. Ito ang plano ng Diyos sa atin. Sapagkat nalalaman ko ang pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan. Kasi magiging magulo buhay. Kahit magulo buhay, magulo mundo, payapa pa tayo. At hindi tungkol sa kasamaan. Upang bigyan ko kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. So yung huling wakas, maybe mamatay ka. Binigyan ka ng pag-asa bago ka namatay. O yung huling wakas natin, buhay kang kukunin, hindi tayo mamamatay. Yan ang prayer natin, excuse me. Yan ang prayer natin sa Diyos eh. Lahat tayo, yun ang ipag-pray nyo. Kasi isa covenant natin sa Diyos eh. Yung covenant ni Brother Manny na seek you first the kingdom of God and all His righteousness, everything else shall be added. Yan din ang ating tipan sa Diyos. So kung yan din ang tipan natin sa Diyos, so iisa rin ang iisa rin ang huling wakas natin, ang buhay na walang hanggan. Yan ang plano ng Diyos sa atin eh. At dyan sa buhay na walang hanggan na yan, pasasaganahin muna ang buhay natin spiritually, physically, materially. Hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Magiging masagana tayo sa lahat ng bagay. At ang pagpapalang yan, binigay sa atin dahil hinirang tayo ng Diyos. John 15:16. Akala nyo, hinirang nyo natin ng Diyos. Hindi, hinirang muna tayo. Kasi hindi mo mahihirang ang Diyos kung hindi ka muna hinirang. Hindi mo maiibig ang Diyos kung hindi ka muna inibig. Eh paano tayo hinirang? Paano tayo inibig? Nakita ng Diyos sa pasimula pa lang. Sa simula pa lang, hindi pa nililikha ang langit at lupa, kilala na tayo ng Diyos. Alam niya na tayo'y mananampalataya. Alam niya na tapat ang pananampalataya mo. Alam niya ikaw ang anak ng Diyos. Kaya kahit naligaw tayo sa umpisa, binalik tayo. Tayo yung mga ligaw na tupa eh. Ibinalik tayo ng Diyos. Ito sabi niya, ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. Nahirang tayo kasi kita na ng Diyos eh. All-knowing siya. Alam niya future. Nakita ng Diyos na lahat tayo rito narito, tunay na mananampalataya. Lahat tayo dito tapat, nasusunod sa mga utos niya. Kaya hinirang ka. Isinulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Tinawag ka, hinirang ka, pinili ka, at ginolorified ka na. Yun ang ginawa ng Diyos. Upang kayo magsiyaon at magsipagbunga. So ang plano ng Diyos, habang nabubuhay sa lupa, magbubunga. Magkakaroon ng prosperity and plenty. Plentiful, masagana, prosperous living. At upang manatili ang iyong bunga, upang anumang iyong hingin sa Ama sa aking pangalan, ay maibigay sa inyo. Yan ang prophecy ni Brother Manny, mga kapatid. Bago dumating ang Panginoong Yesus, humingi na kayo ng gusto nyo, ibibigay. O, kita mo?
Di ba amen yun? Di ba amen yun? Amen! Amen! Leviticus 26:3 po. Kung lalakad kayo ng ayon sa aking palatuntunan at iingatan ninyo ang aking mga utos at inyong tutuparin, ay maglalakpak nga ako ng ulan sa kapanahunan. At ang lupain ay papakinabangan at ang mga kahoy na parang mga magbubunga at ang inyong pagdiig ay aabot hanggang sa pag-aani ng mga ubas. At ang pag-aani ng ubas ay aabot sa paghahasik at kakanin ninyo ng inyong pagkain na sagana, tatahan kayong tiwasay sa inyong lupain. So hindi lang tayo sagana sa lahat ng bagay, tiwasay pa. Kahit may manggugulo, hindi tayo magugulo. Kahit nagkakagulo mundo, hindi tayo nagugulo. Tiwasay tayo. Yan ang plano ng Diyos sa atin. Yan ang nais niya mangyari sa atin. Basta manatili ka lang sumusunod. Kasi may plano siya, hindi lang ikaw ang pagpapalay, pati pamilya mo. Deuteronomy 4:40. At iyong iingatan ang kanyang mga palatuntunan at ang kanyang mga utos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito upang ikabuti mo at ang iyong mga anak pagkamatay mo at upang iyong pagpalao ng iyong araw sa ibabaw ng lupa niyo na ibinigay sa iyo na magpakilaman ng Panginoon mo Diyos. Kay Moses sinabi ko, sa mga anak mo, sa kaanak-anakan mo, pagpapalain ko. Ganun din tayo. Kasi si Brother Manny, si Moses siya ang hinirang ng Diyos para sa atin. Si Moses hinirang ng Diyos para sa Israel. Siya ang sugo ng Diyos sa Israel. Si Brother Manny ang sugo ng Diyos sa atin. Kung walang apostol tayo, walang iglesia. So walang covenant, walang tipan. So wala tayo magiging relasyon sa Diyos. Kasi ang relationship natin sa Diyos sa pagtugon sa pananampalataya, sa pamamagitan ni Brother Manny, na ama ng ating pananampalataya. Katulad ni Abraham. Si Abraham ang ama ng pananampalataya at pinagpala sa kanya lahat ng bansa. Kahit si Ismael, alam niyo, pinagpala ng Diyos yun Bakit? Pero yung anak sa pangako, si Isaac, nandun na lahat ng masaganang pagpapala. Kita niyo, Middle East hanggang ngayon, ang yaman pa. Hanggang sa bandang huli, mamumuno sa last days. Lahi ni Ismael ang buong Middle East, lahi ni Ismael. Yung Israel lang si Isaac. The rest, kalaban na ng Israel lahat yun. Pero kita niyo pagpapala, di ba? Nasa kanila yung masaganang pagpapala ng oil. Nasa kanila ang masaganang pagpapala ng maraming mga resources. So pinagpala din ng Diyos si Ismael Kaya lang si Ismael nga, hindi kasi anak sa pangako, anak sa labas yun. Yung anak lang sa pangako ang pagpapalain ng Diyos. At yun ang pangako sa atin. We are the Isaac of God. Ligaya ni Kristo Jesus. Ang Isaac is the laughter of God Ba't naging laughter? Kasi nung sabihin ng angel, narinig yun ni Sarah maglilihi ka at mga anak ka. Natawa si Sarah. Sabi ng angel sa ba't ka natawa? Hindi ka ba naniniwala sa Diyos? Hindi ba kayang gawin ng Diyos? Matanda na si Sarah Kaya siya natawa Matanda na siya Halos lampas pa na siya ng 80 years old. Halos magkaedad lang sila ni Abraham Natawa ngayon siya. Kaya ang ipinangalan sa anak niya si Isaac, the laughter of God. Na ang kaligayahan naman ni Kristo ay tayo. At ang kaligayahan naman ng Ama ay si Kristo. Proverbs 8:30. At parang talagang laging kasi kaligayahan tayo ng Panginoong Yesus, susundin natin lahat ng mga righteousness niya. Ito sabi niya, nasa sipingan niya ako ng gaya ng matalino manggagawa. At ako ang kanyang ligaya sa araw-araw. At nagagalak na lagi sa harap niya, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. So naliligayahan lagi ang Ama kay Kristo. Kaya sabi niya, siya ang anak kong kinalulugdan. Walang pinagsabihan ng Diyos na iba kahit sa mga anghel, hindi.
Sa kay Kristo niya lang sila ang anak kong pinalulugdan. At ang kaligayahan naman ni Kristo, yung nilikha nilang mga tao. Yung mga nilikha nilang mga tao, ang kaligayahan ni Kristo. Kaya patuloy tayo maging kaligayahan ni Kristo na patuloy na susunod. Para yung biyaya at pagpapala, habang nabubuhay tayo sa lupa, hindi mawawala ang pagpapala. Spiritually, physically, materially. Sabi sa 3 John. Kasi ang gusto ng Diyos na pagpapala, kasi sa mayayaman, yung pagpapala, pera lang eh. Maraming pera. Pagpapala na sa Diyos, hindi yun. Bibigyan ka rin ng maraming pera. Pero ang pagpapala sa Diyos, sa Espiritu, sa kaluluwa at katawan, yun ang talagang meaningful life eh. Yun yung prosperity, sabi sa Bible. Minamahal kong Gayo na iniibig sa katotohanan. Aking idinadalangin na sa lahat ng bagay, guminhawa ka. At bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. So ipinagpe-pray ni John na yung katawan niya kasi matanda na rin si Gaius. Tayo tumatanda tayo, kaya ipinagpe-pray din tayo ng Panginoong Hesus lagi. Na kahit sa pagtanda natin, kahit na-stroke ka, gagaling ka. Kahit may diabetes ka, gagaling ka. Kahit ano sakit mo, paggagalingin ka naman. Basta lagi lang sumusunod mga kapatid. At natatapos ang mensahe ng Panginoon sa atin niya. In Jesus' name, Amen.